Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Mapamahiin tayong mga Pilipino. Noong hindi pa dumarating ang kaisipang modernismo sa ating bansa, ang ating likas na pag-iisip ay alipin ng mga kakatuwang paniniwala. Mahulog lang ang kutsara at tinidor ay bibigyan na agad ng kahulugan. Kahit ngayon ay laganap pa rin ang mga pamahiin. Ito ang ating matatagpuan sa mga palaro na nagsasabing may malas at swerteng numero na dapat mong tayaan. Pupunta rin ang iba sa mga manghuhula at kadalasan pa nga ay kinakapanayam sila sa telebisyon. Maging ang 12 alagad ni Kristo ay nilalagyan ng kahulugan, kung kaya't may mga relihiyosong gawain ngayon na nakabatay sa bilang na ito. Subalit, bakit nga ba 12 alagad ang pinili ni Jesus? Para ba magbigay ng swerteng numero? Sagutin natin ang mali at kakatuwang paniniwala na ito sa ika-6 na kabanata ng Lucas. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa matamis na salita ng Panginoon. Sa kabanatang 6 ng Lucas, ipinagtanggol ni Jesus ang kanyang mga disipulo nang sila'y pumitas ng mais upang ito'y kainin. Ayon sa relihiyon ng mga Hudyo, bawal magtrabaho sa araw ng Sabat. Mamaya ay isasalaysay natin ng lubos ang mga pangyayaring ito. Sa kabanatang ito, pinili din ni Jesus ang 12 disipulo. Matatagpuan din natin sa kabanatang ito ang pangaral ni Jesus sa malawak na kapatagan kung saan nagtipon ang napakalaking madla. Basahin po natin ang patungkol sa unang bahagi ng kabanatang ito. Ito po ay mababasa natin sa 1 hanggang 5 talata. Isang araw ng Sabat, habang bumabagtas si Jesus sa mga triguhan, ang mga alagad niya ay pumitas ng mga uhay at pagkatapos ligisin sa kanilang mga kamay ay kinain ang mga ito. Subalit sinabi ng ilan sa mga Pariseo, "Bakit ginagawa ninyo ang hindi ipinahihintulot sa araw ng Sabat?" Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang mga kasamahan niya ay nagutom? Siya'y pumasok sa bahay ng Diyos, kinuha at kinain ang tinapay na handog at binigyan pati ang kanyang mga kasamahan na hindi ipinahihintulot kainin maliban ng mga pari lamang. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat." Ang salaysay na ito ay matatagpuan din sa mga sinulat nila Mateo at Marcos. Ang totoo, ang mga alagad ni Jesus ay hindi lumabag sa batas ni Moises. Kapag ikaw ay lumapit sa nakatayong trigo ng iyong kapwa, mapipitas mo ng iyong kamay ang mga uhay. Ngunit huwag kang gagamit ng karit sa nakatayong trigo ng iyong kapwa. Kung sila'y nag-ani ng mga pananim, ito ay pagkakasala. Ngunit sila ay pumitas lamang habang naglalakbay. Ngunit ang mga Pariseo ay may sariling pangunawa sa mga batas ni Moises. Sa kanilang pananaw, nagkasala ang mga alagad ni Jesus. Hindi nakipag-away si Jesus sa mga Pariseo. Hindi niya ipinagdiinan na hindi nila nilabag ang batas ng Sabat. Ngunit ipinaliwanag niya na si David din ay lumabag sa mga patakaran ng templo nang kinuha niya at kinain ang mga tinapay na nagsisilbing banal na handog. Para kay Jesus, ang batas ay hindi dapat gagamitin upang apihin ang isang taong nasa matinding kahirapan. Malinaw na gutom ang mga alagad. Ang pagkagutom ay bahagi ng kanilang pagsunod sa Panginoon. Basahin natin ang mga susunod na salaysay. Ito ay patungkol pa rin sa Sabat at ang tagpo na ito ay naganap sa loob ng templo. Nang isa pang Sabat, siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo.
Doon ay may isang lalaki na tuyo ang kanang kamay. Ang mga eskriba at ang mga pariseo ay nagmamatiyag sa kanya kung siya ay magpapagaling sa Sabat upang makakita sila ng maibibintang laban sa kanya. Subalit alam niya ang kanilang mga iniisip at sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, halika at tumayo ka sa gitna. At siya ay tumindig at tumayo. Sinabi ni Jesus sa kanila, itinatanong ko sa inyo, ipinahihintulot ba sa kautusan na gumawa ng masama kung Sabat? Magligtas ng buhay o pumuksa nito? At matapos niyang tingnan silang lahat, ay sinabi sa kanya, iunat mo ang iyong kamay. Gayon nga ang ginawa niya at nanumbalik sa dati ang kanyang kamay. Subalit sila'y napuno ng matinding galit at pinag-usapan nila kung ano ang maaari nilang gawin kay Jesus. Sadyang nagtungo sa templo ang taong may tuyo na kamay. Dinala siya doon ng mga tao dahil naniniwala silang pagagalingin siya ng Panginoon. Kilala nila ang Panginoon bilang makapangyarihan at mapagmalasakit. Ngunit dahil dito, pagbibintangan si Jesus na lumabag sa batas ng Sabat. Ayon kay Mateo, nagngingit-ngit ang mga kalaban ni Jesus laban sa kanya. Mula noon, sinumulan nilang balakin kung paano nila papatayin si Jesus. Susunod nating tatalakayin ang pagpili ni Jesus sa kanyang mga alagad. May 3 pagkakataong tinawag ni Jesus ang mga alagad na sumunod sa kanya. Nagkakilala sila sa Jerusalem at sa tabing dagat ng Galilea. Natagpuan sila ni Jesus at tinawag sila. Sumunod nga sila, ngunit bumalik din sa kabuhayang pangingisda. Subalit nang gumawa ang Panginoon ng himala at niloob na sila'y makahuli ng sangkatukat na isda, sila'y namangha, lalong-lalo na si Pedro. At sila'y nagpasya na iwanan ang lahat at sumunod sa kanya. Ngayon ay dumating sila sa isa pang hakbang sa pagsunod nila kay Jesus. Siya ay pipili ng 12 mula sa di nalalamang bilang ng mga tagasunod. Ganito po ang sinasabi sa talata 12 hanggang 16. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya ay pumili mula sa kanila ng 12 na itinalaga niyang mga apostol. Si Simon, na tinawag niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na tinawag na Masigasig, at si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Si Jesus ay nananalangin buong magdamag. Bakit? Maraming mga pagpipilian, ngunit 12 lamang ang magiging alagad. Ang ganitong pagpapasya ay magbubunga ng kabutihan para sa buong mundo at sa susunod pang salinlahi. Isa sa mga napili niya ay magtataksil sa kanya. Ang isa naman ay magtatakwil sa kanya. Sa kabila nito, sila'y mga pinili ng Panginoon. Sabi nga sa Juan 15:16, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Talagang nakapagpapataba ng puso ang katotohanan ito. Ang sabi nga sa patotoo ni Dr. Magee, hindi niya akalain na siya'y magiging mangangaral. Katunayan, mababa ang tingin niya sa mga pastor. Siya noon ay naglilingkod bilang clerk sa isang bangko. At dahil siya ang tumatawag sa atin sa kanyang gawain, siya rin ang magpapalakas sa atin. Siya ang ating katiyakan. Nasa kanya ang ating tagumpay sa anumang gawain na ipinag-uutos niya. Siya ang pinagmumulan ng kaaliwan at mayamang kapayapaan. Ito ang aral para sa ating lahat. Para sa atin na pumipili ng mga pinuno ng simbahan o para sa ating
hahalal na mga pinuno ng bayan, panalangin ang batayan sa ating pagpapasya. Sa pamamagitan ng panalangin, malalaman natin kung sino ang kalooban ng Diyos bilang mga pinuno ng iglesia o pinuno ng bayan. Si Jesus mismo ay nananalangin ng magdamag bago siya pumili ng mga alagad na siyang magpapatuloy ng kanyang gawain sa mundo. Nang si Elias ay namimili ng susunod sa kanyang yapak bilang propeta ng Israel, sinalisik niya ang kalooban ng Panginoon. Nang ihulog niya ang kanyang balabal sa taong magiging kasunod niya, hindi ito nahulog ng walang saysay kay Eliseo. Ang pagdapo ng balabal ni Elias kay Eliseo ay pagkilos ng Diyos. Sa mga kapatiran na nasa loob ng simbahan, madalas ang pagpili natin ng ating mga pinuno ay malayo sa pamamaraan ng Diyos. Madalas, ito'y nasisingitan ng mga maling batayan ng pagpapasya. Hindi maipagkakaila na mas madaling piliin ang mga tanyag at ang mga mahuhusay magsalita. Kailangan nating lahat na paalalahanan ng ating mga sarili na si Jesus ay nanalangin ng pinili niya ang mga alagad. Buong puso niyang sinaliksik ang kalooban ng Diyos. Sa mga ganitong pagpapasya, hindi natin mapagkakatiwalaan ang sariling damdamin. Hindi rin tayo dapat magpasakop sa sariling layunin para sa ating mga pipili ng ihahalal gaanong katotoo ang batayan ng ating pagpapasya. Hindi ba't madalas inaalam natin ang katotohanan batay sa mga sinasabi ng ating mga kaibigan o mga kapitbahay? O kaya batay sa mga napapanood sa mga balita sa telebisyon, naririnig sa mga komentaryo sa radyo, o nababasa sa mga kuro-kuro sa pahayagan? Hindi palaging totoo na ang tinig ng bayan ay ang tinig ng Diyos. Manalangin tayo sa Kanya at saliksikin ang Kanyang kalooban. Siya ang katotohanan at ipinagkaloob niya ito sa mga nagmamahal sa Kanya. Bumaba siya, nakasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa Kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at sa Jerusalem at sa baybayin ng Tiro at Sidon na pumaroon upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit, at ang mga pinahirapan ng masasamang espiritu ay pinagaling. Pinagsikapan ng lahat na siya ay mahipo sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa Kanya at pinagaling niya ang lahat. Libo-libo ang pinagaling ng Panginoon. Walang mahabang pila na nakakabagot. May mga pagkakataon pa nga na pagagalingin sila ni Jesus sa malayong kinalalagyan nila. Hindi rin madarama ang pagpapagaling ng Panginoon. Hindi nakatutok ang mga kamera o mga mikropono nang siya ay nagpapagaling. Bagamat dinudumog siya ng mga tao, hindi niya pinagsamantalahan ang kanilang pangangailangan. Walang naging kabayaran ang paglilingkod niya. Ang katugunan niya sa mga pinaglilingkuran niya, pinagaling ka dahil sa pananampalataya mo. Sa panahon natin ngayon, napakahirap matanggap ang taos-pusong paglilingkod. Madalas, kahit ang mga inatasang maglingkod ay kailangan pang abutan ng mga pabuya o mga tinatawag na pampadulas bago mo matanggap ang paglilingkod. Mga kaibigan, hindi ganito ang paglilingkod ng Panginoon sa mga taong pinagaling niya. Taos ang pakikipagkapwa niya. Lumapit ka sa dakilang manggagamot. Ang mga susunod na talata ay patungkol sa natatanging pangaral ni Jesus. Ito ay ang sermon niya sa kabundukan na siya ring pangaral sa kapatagan. Ito rin ay mababasa sa aklat ng Mateo. Ito ay paulit-ulit niyang ipinangaral. Bagamat ang mga pagkakatala sa Mateo at Lucas ay nagkakaiba ng bahagya, nagkakaisa pa rin sila sa ipinaabot na kahulugan. Basahin po natin ngayon ang talata 20 hanggang 22. Tumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y
bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo'y tatawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuutan ng mga tao, kung kayo'y layuan at kayo'y alipustain at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. Sa susunod na talata, nag-iba ang pagkakatala ni Lucas kay Mateo. Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso kayo sa tuwa, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ipinaliliwanag ni Jesus kung paano tanggapin ng mga tao ang mga tunay na propeta. Ang mga tunay na mga propeta ay nagsasalita para sa Diyos at sila'y inuusig ng mga tao. Ang mga bulaang propeta ay hindi makatotohanang nagsasalita para sa Diyos at sila ang tinatangkilik ng mga tao. Kung pagtangkilik ng mga tao ang hangad mo, tiyakin mo na ang sasabihin mo ay kanais-nais sa kanila kahit hindi ito totoo. Ang mga ganitong tao ay hindi handa maging tagapagsalita ng Panginoon. Para sa isang propeta ng Diyos, nakatuon ang kanyang isip sa gagawin ng Diyos sa kinabukasan at nananampalataya siya na kung ano ang sasabihin ng Diyos, ito rin ang kanyang gagawin. Mas pinapahalagahan niya ang mga bagay na patungkol sa buhay na walang hanggan kaysa sa mga kasiyahang pansamantala. Ang mga talatang nabasa natin ay patungkol sa mga mahihirap, mga nagugutom, mga kinapupuutan at ang mga tinatakwil ng lipunan. Ang mga pangaral ni Jesus ay katulad din sa mga sinabi sa Lumang Tipan. Kung ikaw ay mangangaral para sa Diyos, asahan mong makakaranas ka ng pagsubok. Ang mga bulaang propeta ay tanggap ng karamihan at yumayaman pa. Ngunit ang naisabihin ng Diyos sa kanila, subalit kahabag-habag kayong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiiyak. Kahabag-habag kayo kapag ang lahat ng mga tao ay nagsasabi ng mabuti tungkol sa inyo, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Subalit, sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Talata 24 hanggang 28. Noong araw, ang mga bulaang propeta ay bayaran ng hari. Kung sasabihin niya ang nais marinig ng hari, babayaran siya ng maayos. Ipinaalam ni Jesus na hindi siya kailangang bayaran. Hindi rin niya inaasahan ang gantimpala ng Diyos sa kanyang pangangaral at kabutihang loob sa mga tao. Ang bulaang propeta ay maaaring maging sikat sa mundo, ngunit nasa kanya ang puot ng Diyos. Maaaring magkaroon siya ng pansamantalang kasiyahan, ngunit hindi nagagalak sa kanya ang kalangitan. Maaaring busog siya at mayaman, ngunit kapos ang kanyang kaluluwa. Marahil itatanong ninyo, uso pa ba ang paksa na yan? Wala na namang mga bulaang propeta ngayon, di ba? Ngunit kaibigan, ang paghuhukom ng Diyos laban sa mga bulaang propeta ay nakapataw pa rin sa mga taong sinungaling at mapaglinlang. Nagsalita din si Jesus laban sa mga mayayaman na walang takot sa Diyos. Kung papansinin ninyo, ang ating mundo ay takot magsalita laban sa mga mayayaman. Sa halip, pinupuri pa nga natin sila. Madalas, ipinagdiriwang natin ang kanilang husay sa pagtapak sa iba upang maabot ang kanilang mga pansariling layunin. Dapat tandaan na ang pangaral ni Jesus ay hindi laban sa lahat ng mga mayayaman. Kahit sa kanyang kapanahunan, may mga mayayaman na nagkaroon ng takot sa Diyos. Sino ba ang mga mayayaman na may takot sa Diyos? Sila ang mga taong may tunay na pagpapakumbaba. Malinaw sa kanila na ang kayamanang taglay ay katiwala lamang sa kanila ng may kapal.
buong ingat nilang ginugugol ito. Buong puso nilang tanggap na Diyos ang dahilan kung bakit naabot nila ang matayog na katayuan. Hindi nila ginagamit ang kayamanan upang apihin ang iba. Hindi sila matapobre. Para sa kanila, handa nilang isuko ang kayamanan at ang kapangyarihan upang mapaglingkuran ang Diyos. Bakit ganoon na lamang ang tindi ng pangaral ni Jesus laban sa mga mayayaman na walang takot sa Diyos? Ang mga mayayaman ay pinagpala. Taglay din nila ang kapangyarihan na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Kung ihahambing sa mga mahihirap na walang takot sa Diyos, mas malaking kasiraan ang magagawa ng isang taong mayaman at masama. Kahit noong panahon ni Jesus, sinusuhulan nila ang mga lingkod ng pamahalaan at ang mga bulaang propeta. Sa mga mayayaman na nasa loob ng ating iglesia, huwag ninyong isipin na binabayaran ninyo ang mga pastor o buhayin ang simbahan sa pamamagitan ng inyong mga handog. Ang ganyang kaisipan ay isang pagmamataas laban sa Diyos. Sa mga mayayaman sa ating lipunan, huwag ninyong isipin na kayamanan ang sagot sa lahat ng mga suliranin. Hindi ninyo mababayaran ang pagpasok ninyo sa kalangitan. Ang sabi sa Santiago 5:1-3 ay ganito, "Hali kayo ngayon, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay bulok na, at ang inyong mga damit ay kinakain na ng bukbok. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na mga ito ay magiging patotoo laban sa inyo, at gaya ng apoy ay lalamunin nito ang inyong laman. Kayo'y nag-imbak ng mga kayamanan para sa mga huling araw. Maraming mga nagbibigay, ngunit ginagawa nila ito alang-alang sa pansariling layunin. Nagbibigay nga sila, ngunit hindi sila naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng mga tao sa harapan ng Diyos. Nagsalita si Jesus laban sa pagkukunwari. Ito ang ginagawa ng mga mayayaman noong panahon niya. Malinaw na hindi nagagalak ang Diyos sa mga nagbibigay ngunit walang pag-ibig sa puso. Hindi natin malilinlang ang Diyos. Malinis man ang panlabas nating anyo, alam niya kung maitim ang ating puso. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa oras pong ito. Salamat po sa mga katotohanan na amin pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Dalangin po namin na ito po ay maging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.